Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Ako si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitaing iyon. Kaya't nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksihan. Ipinaliwanag naman niya ang mga ito sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na halimaw ay 4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw, sapagkat malaki ang kaibahan nito sa 3 at dahil sa nakakatakot ang anyo nito. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang 3. Gusto ko ring malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig sa sungay na sobrang kayabangan ang pinagsasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at nilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian, sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daigdig. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila'y lilitaw ang isa na kaiba sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at pupuksain siya ng lubusan. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman. Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang katakawan, paglalasing, at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon.
na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you suddenly like a trap. For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man.